mahalagang bagay para alam natin ano bang araw ang pagsamba. Paano ba tayo sasamba? So dito, ang pagsamba ay isang paalala, isang babala sa atin sa huling panahon na dapat nating malaman. Dapat kailangan alamin natin kasi tayo di ba ay namumuhay na sa huling panahon. Naniwala ba kayo na sa huling panahon tayo? O, kasi yung mga lahat ng palatandaan ay naganap na. So sabi diyan, ano ang pagsamba noon? Ayan, yung ginagawa niya ay nag-alay siya ng tupa. Para sa ano yung tupa? Para sa kanyang kasalanan. Di ba? Kaya siya sumamba kasi gusto niyang mapatawad sa kasalanan. At ito yung sabi niya, ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So kaya pala sila nag-alay ng tupa kasi para mapatawad. At yung kapatawaran na yon ay katumbas na pala yan ng kamatayan ng Panginoon. So yung pag-alay dati ng tupa, ay yun ang katuparan niya, ay yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. So kaya pala sila ay nag-aalay ng tupa. Kaya anong instruction ng Panginoon sa mga tao noon? Para pag sila ay sumamba, para sila ay mapatawad. So ito yung inutos ng Panginoon. Sabi niya, ang iyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na isahing taon, inyong kukunin sa mga tupa at sa mga kambing. So, yan ang instruction na pag magdala ka pala, pag gusto mong sumamba sa Panginoon, gusto mong sumamba sa Diyos, kailangan magdala ka ng ng tupa. Tupa pala para mapatawad tayo sa kasalanan. Tapos, ang katuparan pala noon na pag sumamba ka, ay yung kamatayan ng Panginoon. Kaya hindi na tayo nagdadala pa ng tupa para patayin kasi namatay na ang ating Panginoon Kristo. Siya na yung kapalit para doon sa tupa. Kaya hindi na tayo kumakatay ng tupa. Kasi kung hindi yun tinupad ng ating Panginoon, meron ba tayong tupa na alaga ngayon? Wala. So, ibig sabihin, hindi tayo mapatawad kasi wala tayong tupa ngayon. Kaya, ang kagandahan nito, napakabuti ng Panginoon, mahal niya tayo. Kasi kung hindi siya namatay, hindi namatay ang anak niya, ating Panginoon Kristo, so wala tayong kapatawaran kasi wala tayong mga tupa. Ngayon, may instruction ang Panginoon na noon sa dalawang anak ni Adan. May instruction ang Panginoon sa anak ni Adan. Sino ba yung anak ni Adan na unang anak niya? Si Abel at saka si Cain. Bigyan sila ng instruction ng Panginoon na maghain. So kaya lang si Cain, ang sabi ng Panginoon, di ba, magdala kayo ng tupa. Pero si Cain, ang dala niya ano? Prutas. So prutas ang dala niya. Ang sinabi ng Diyos sa kanya, magdala kayo ng tupa para pag-alay, para mapatawad kayo sa kasalanan. Kaya lang si Cain hindi sumunod. Bakit kaya hindi sumunod si Cain na dapat tupa ang dalhin? Kasi matigas ang ulo ni Cain. So, dito makikita natin na hindi sinunod ni Cain ang instruction para mapatawad sa kasalanan. Kasi kailangan, ang sabi na Panginoon, kailangan mayroong dugo na tutulo para mapatawad ka sa kasalanan. Kaya lang, mayroon bang dugo na tutulo dyan sa dala ni Cain? Wala. Kasi ang dala niya mga prutas, mga gulay. Walang dugo na tutulo dyan eh. Kaya, ngayon, sa tingin nyo, kaninong handog ang tinanggap ng Diyos? Kay Abel. Ayan. Yung handog ni Abel na tupa ay nasunog kasi tinanggap ng Diyos yun. At kay Cain naman, wala. Hindi nasunog. Kasi bakit? Hindi naman yun ang sinabi ng Diyos sa kanya na dapat dalhin niya. Kaya anong nangyari? Dahil hindi tinanggap ang handog ni Cain, anong naramdaman niya kay Abel? Nagalit siya kay Abel. Kaya ito yung ginawa niya. Pinatay niya si Abel. Kasi nagalit siya dahil yung kanyang handog ay hindi tinanggap ng Diyos. At yung kay Abel lang. Kaya ang ginawa ni Cain, pinatay niya si Abel. So, ibig sabihin pala, sa ating kalagayan, pwede ring darating na yung mga tao na sumasamba at sinunod nila ang instruction ng Diyos,
pwede rin silang papatayin ng mga tao na hindi sumusunod sa instruksyon. At tingnan natin, mayroon bang nakasulat yan? Sabi diyan sa Revelation 13 verse 15, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. At anong sabi diyan? Maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Kayo ba gusto nyo pasambahin kayo sa hayop? Okay lang. Hindi, di ba? So mayroong, sino ang sasambahin natin? Ang ama at yung kanyang anak. So kailangan ang sasambahin natin ang ama at yung anak. Ngayon, kung pasambahin kayo sa hayop, hindi tayo sasamba. Kaya lang, kung hindi ka sasamba sa hayop, anong gagawin nila? Papatayin. Katulad din kanina, si Cain, pinatay niya si Abel kasi si Cain hindi siya sumunod sa instruksyon ng Panginoon. At si Abel, tinanggap ang kanyang handog dahil sinunod niya ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kanya. Ang tanong, paano natin malaman kung saan tayo papasok, saan tayo sasamba? Alam ba natin, maraming iglesia, maraming simbahan sa basta ba, may simbahan, papasok ka ba agad? Kailangan alamin natin. Alamin natin ano ba ang tunay na pagsamba. Paano sila sasamba? Yung sabi niya, ang tunay na mananamba, anong klase sila? Anong araw ba sila sumasamba? Sino ang sinasamba nila? At paano sila sasamba? Yun ang dapat nating alamin. Kailangan malaman ng tao kasi lahat naman ng tao sumasamba. So kailangan malaman niya. At itong gospel na ito shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kaya hindi dumating pa ang katapusan sapagkat marami pa sa atin ang hindi nakakaalam ng tunay na pagsamba. At sabi diyan sa Revelation, and I saw another angel fly in the midst of heaven having the everlasting gospel. So ang magdadala po nitong mensahe ay anghel. At ang anghel po, ang kapakahulugan sa Bible ay mga mensahero. At hindi po literal na anghel ang magdadala ng mensahe, kundi mga mensahero na gagamitin ng Diyos, susuguin niya sa huling panahon. At yan ay ibibigay din naman sa lahat ng bansa, anumang wika, at sa buong mundo ibibigay ang mensahe. So ito yung mensahe, sabi niya, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kahatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At anong sabi? Magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. So paano natin malaman na tayo ay sumamba sa Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat? So kailangan nating pag-aralan. Kasi kung makakita kayo ng simbahan, tapos sabi, ay simbahan kasi ito, papasok ka. So hindi mo alam kung yan ba ang kanilang kinikilala, yan ba ang kanilang sinasamba, ay yan ba yung Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat. So, ang sabi dyan, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalahatian, ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang langit ng ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. So mayroong Diyos na lumikha. Ang sabi diyan, for great is the Lord and greatly to be praised, He also to be feared all gods. So dapat katakutan yung Diyos na lumikha sa atin. Dapat pala nating katakutan siya. At ano pa? For all the gods of the people are idols, but the Lord made the heaven. So mayroong Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa. Kaya mahalaga na dapat nating pag-aralan kung ano ba ang kanyang ginawa sa panahon na nilikha niya yung sanlibutan. Ngayon sabi dito, sabi niyan, for thus saith the Lord that created the heavens, God Himself that formed the earth and made it, and He hath established it, and He created not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. So ginawa pala ng Diyos ang sanlibutan para ano? Para tirahan ng tao. So ginawa niya ang sanlibutan para tirahan ng tao. At dahil naglalang siya ng tao, para titira doon, yung mga tao, ang nang gagawin ng tao para sa kanya, para sa Diyos na lumalang sa kanya. Para magsamba. Para sambahin siya. So ngayon, tatanungin natin, alamin natin, ano ba ang ginawa ng Diyos
sa panahon ng kanyang paglikha. Alamin natin. At sa ating pag-aaral, saan tayo magsisimula? Sabi diyan, magmula kay Moses at sa mga propeta, ipaanino niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So, magsimula tayo sa sulat ni Moses. So, ano yung mga sulat ni Moses na mga aklat? Katulad po nito, yung Genesis. Ang sumulat po ng Genesis ay si Moises. So, diyan tayo magpasimula ng ating pag-aaral. Dahil diyan nakasulat ang unang chapter at ang unang verse, ang sinabi diyan, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya diyan natin alamin kung ano ang ginawa ng Diyos sa langit. O anong ginawa niya nung nilikha niya ang langit at ang lupa. Ayun. So tingnan natin ngayon, ano ba ang ginawa ng Diyos nung kanyang nilikha ang langit at ang lupa? Sabi niya, pagkatapos magawa ng Diyos ang lahat ng bagay, ano ang kanyang ginawa? So tapos niya nang ginawa ang lahat ng bagay, yung lupa, langit, kasama na ang mga tao. So anong ginawa niya? Sabi niya sa chapter 2 verse 1, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw. Sa madlang gawa niyang ginawa. Anong ginawa niya pagkatapos magawa niya ang lahat ng bagay? Ang sabi diyan, nagpahinga ng ikapitong araw. So bakit kaya nagpahinga ang ating Panginoon? Kasi nung naglikha ang Panginoon, di ba Diyos nga siya makapangyarihan. Kaya nung nilikha niya, sinabi niya lang magkaroon ng mga isda. So nakakapagod ba yun pag nagsalita ka lang? Hindi. So ibig sabihin, nagpahinga ang Panginoon hindi dahil napagod siya. So mayroong purpose bakit siya nagpahinga. So tingnan natin, napapagod ba ang Diyos? Sabi niya, bakit nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw? Napapagod ba siya? So tingnan natin, basahin natin. Sabi niya, hindi mo baga nalaman, hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarog ng kanyang unawa. So ang Diyos pala, ang Panginoon na lumikha, ay hindi napapagod. Anong rason bakit siya nagpahinga? So mayroon siyang rason bakit nagpahinga ang Diyos. So tingnan natin, bakit siya nagpahinga? Ano ang ginawa niya sa ikapitong araw? At sabi diyan sa chapter 2 ng verse 3, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So anong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Binasbasa niya at ipinangilin. Sabi diyan, binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ano pa ang ginawa niya bukod sa binasbasan at ipinangilin? Sabi niya, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng mga naroon. So ilang araw niya ginawa ang langit at lupa at dagat? 6. Ang sinabi diyan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. So ilang araw? 6 na araw. Tapos nung ikapitong araw, sabi niya na ano pa, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Anong ginawa niya? Pinagpala at pinakabanal. So yung una, sa ikapitong araw, ang ginawa niya binasbasan, ipinangilin, at pinagpala niya at pinakabanal. So 4 pala na pangako yung ginawa niya sa ikapitong araw. Sa 6 na araw, wala siyang sinabi na pinagpala niya yan, pinakabanal niya yan, kundi sa ikapitong araw lang. So yan ang ginawa ng Panginoon. Pinagpala niya, pinakabanal. Sabi dito, kaninong kapakinabangan, bakit ginawa ang Sabat? So para kanino ang Sabat? Para kanino ang Sabat? Para sa tao. Sabi niya, sinabi niya sa kanila,
ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. So, bakit ginawa ang Sabat? Kanino? Para kanino? Para sa tao pala. So, hindi pala ginawa ang Sabat para kanino man, kundi para sa tao. So, pag walang ginawa ang Diyos na tao, may maglalagay ba siya ng Sabat? Hindi, kasi sinong sasamba sa Kanya kung walang tao? Kaya, yung Sabat pala ay para sa tao. Kaya sabi diyan, kaya at ang anak ng tao ay Panginoon naman ng Sabat. Kaya makinig kayo kasi mahalaga ito, lalo na mga bata. So, hindi nyo alam kung, siyempre, yayain kayo ni nanay, ni tatay, ni mama, ni papa. O, anak, saan ba tayo? So, ano bang sinabi sa Bible? Ano bang sinabi ng Diyos na dapat araw ng pagsamba natin? Mayroon siyang sinabi. Kaya kung mali yung ating pagpasok sa pagsamba, iba ang ating sinasamba na Diyos. So, anong sinabi niya? Ang sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. Anong ibig sabihin ng remember? Alalahanin natin. Kasi bakit? Laging nakakalimutan ng tao ang pagsamba. Karamihan yung tao ngayon ay busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa cellphone. Kaya wala nang oras ng pagsamba. So yun ang nakakalungkot. Kasi ang tao ngayon busy na sa kanyang buhay. Kaya ang Diyos, sa kanyang kasama sa kanyang pang-apat na utos, ay sinabi niya na alalahanin niyo ang araw ng Sabat at gawin itong banal. Ayan, sabi niya, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So, dyan makita natin, anong araw ang Sabat? Anong Sabat? Sabado. Sabado ba? So, alamin natin, tingnan natin. Sabi dyan sa Marcos 15:42, at nang kinahapunan sapagkat do'y paghahanda sa makatuwid bagay araw na nauuna sa Sabat. So, sa pagkaalam nyo, anong araw namatay o ipinako sa cross ang Panginoon? Anong araw? Linggo. Linggo ba? Sabado. Linggo, buhay na siya nun eh. Sabado. Hindi nyo alam. Bernes. Biyernes, kasi di ba sabi nga may Biyernes Santo. Biyernes, ipinako sa cross ang Panginoon. So ipinako pala sa cross ang Panginoon nung Biyernes. At yung Biyernes na yan, ang sinabi sa Biyernes ay nauna sa Sabat, nauuna sa Sabat. So ibig sabihin, Biyernes bago Sabat, bago Linggo. So sa tingin nyo, ano yung araw yung Sabat? Tingnan pa natin. So para malinaw sa atin. Sabi niya, at sila'y nagsiwi at nangaghanda ng mga pabango at mga agwento at ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. So nagpahinga sila ayon sa utos sa araw ng Sabat. Kanina, ang Biyernes ay nauuna sa Sabat. So nauuna pala sa Sabat ang Biyernes. Ngayon, ang araw ng Sabat ay kasunod niya. So ano yung araw kasunod ng Biyernes? Sabado. So tingnan natin. Mamaya tingnan natin sa kalendar kung yung kasunod ba ng Biyernes ay Sabado. Buhay na si Christ. Buhay na si Kristo. 'Di ba mayroong mga minsan yung parang yung egg hunting sa pag araw ng Linggo. So araw ng Linggo, sinabi sa Bible na at nang makaraan ang Sabat, pag Linggo pala, tapos na ang Sabat. Pag Biyernes naman, ang Biyernes ay nauuna sa Sabat. So ano ang araw ng Sabat? Si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila magsiparon at siya'y pahiran. So kailan sila nagpunta? Linggo. So pumunta sila nung Linggo. Ngayon alamin pa natin, ano ba yung Sabat? Ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So, pang-ilan ang Sabat? Pang-ilan siya? Pito. Ikapito. So, sabi dyan,
Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. So ikapito siya. Sa kalendar, pang ilan, anong araw yung ikapito? 7. Anong araw siya? Linggo. Di ba? Tingnan mo, nakalagay niya, no? Sunday, yung nakalagay sa, ano, yung pangalan ng, ano, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sabado, Saturday. So, ibig sabihin, yung ikapitong araw ay Saturday. Kaya hindi tayo pwede magkakamali. Ang sabat pala ng Panginoon ay ikapitong araw na tumutugma doon sa Sabado. So ngayon, anong instruction ng Diyos? Pagdating sa ikapitong araw, nang sabi niya, alalahanin niyo ang sabat upang ipangilin. Ang ipangilin po ay, yun yung ginagawa natin na para sumamba. So, dito, tingnan natin. Ano ang tawag ng Diyos sa araw na ito? Yung ikapitong araw o yung Sabado. Kasi ang ikapitong araw ay tumugma doon sa Sabado. Sabi sa Isaiah 58 verse 13, kung iyong iorong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan. So ano ang Sabat sa Panginoon? Ang Sabat ay aking banal na kaarawan. So kaarawan, ano yung kaarawan? Birthday. So yung Sabat pala ay birthday ng Diyos. Banal na kaarawan niya. Halimbawa, mayroong mag-imbita sa'yo. Sabihin na, halimbawa, magsabi si Jasmine na, Simon, birthday ko sa Lunes. Pupunta ka ha kasi maghanda ako. Eh, ang problema, si Simon pumunta ng Linggo. Anong madatnan niya doon? Wala. Kasi wala pang handa eh. Sa Lunes pa ang handa eh. Eh, paano kung pumunta rin siya ng Martes? Wala na rin, tapos na, maghugas na lang siya ng plato. So, ibig sabihin, pag nagsabi pala ang Diyos na kung anong araw ka pupunta, dapat pupunta tayo. Kasi katulad yan ng birthday, na kung mayroong handaan sa birthday, tapos pumunta ka ng ibang araw, wala ka nang abutan. So, anong araw ang sabi ng Diyos na sambahin niyo ako? Sabat pala. Anong araw yon? Ikapitong araw, Sabado, na tumugma sa Sabado. At sabi niya, iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal na Panginoon na marangal. At iyong pararangalan na hindi kalalakad ng iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga sariling salita. So ibig sabihin, pag araw pala ng Sabat, anong gagawin natin? Hindi pala dapat ay naglalakwat siya. Kasi sabi ng Panginoon dapat, sasambahin niyo ako. Ano pang sabi diyan? Huwag kayong magsasalita ng mga sariling salita. So pag araw ng Sabat pala, hindi tayo nakikipag-maritisan, nakikipag-chismisan. Kasi dapat ang ating salita ay nagmumula sa salita ng Diyos. Yun ang ating babasahin, doon tayo mag-share, doon tayo magkwentuhan ayon sa Bible. Pag banal na kaarawan niya, anong gagawin natin? Magsamba, hindi sabing maglalakwat siya. Eh paano kung banal na kaarawan niya, tapos mayroong birthday? Kaninong birthday ang iyong susundin? Yung birthday ng tao o yung birthday ng Diyos? Birthday dapat ng Diyos. Anong sabi niya dyan? Tinutupad ba ng Panginoong Hesus ang utos ng kanyang ama? Yung Panginoon, kasi ang Panginoon, di ba, anak siya? So, tinutupad ba? Sabi diyan sa 15:10 ng Juan, kung tinupad ninyo ang aking mga utos ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama na ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So, iibigin pala tayo ng Diyos, ng Panginoon, pag tinupad natin ang kanyang utos. So, ngayon, tanungin natin ang Panginoong Kristo. Siya ba ay nangingilin ng Sabat din? So, basahin natin sa Lucas chapter 4 verse 16. Sabi niyan, at siya'y napasa Nazaret. So, sino yung siya? Si Jesus Christ. Si Jesus. So, sabi niya, siya'y napasa Nazaret, kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So, saan si Jesus Christ pag araw ng Sabat? Nasa simbahan. Nasa sinagoga. Nandun siya nagbabasa. So, ibig sabihin, pag sasamba naman tayo,
Anong gagawin natin sa sambahan? Pray. Hindi matulog. Hindi matulog. So kaya kailangan, pag sasamba ka kinabukasan, kailangan wag kang magpuyat kasi pag kinabukasan, puyat ka, so matutulog ka lang. So wala kang maintindihan sa pagsamba mo. So, ayan, pinapakita sa atin na ang Panginoon pala ay pumupunta pag araw ng Sabat o yung ikapitong araw, pumupunta siya sa sinagoga at doon siya sumamba at nagbabasa ng salita. So ano ang dapat nating gawin pag gusto nating sumunod sa Panginoon? Susundin din natin yung kanyang ginagawa. Sabi niyan, ang nagsasabing siya'y nananaan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. So kung ano yung ginawa ng Panginoon, ang Panginoon pag ikapitong araw o sa araw ng Sabat, ang Panginoon ay nasa simbahan. So dapat pag tayo tagasunod or tayo yung mga niya, kumikilala sa kanya, dapat ganun din ang gagawin natin. Susundin natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. So dito, sabi niya, ano ang sabi ng Diyos sa mga nagsasabing nakikilala siya ngunit hindi tumutupad sa utos? Anong sabi niya? Sabi diyan sa unang Juan chapter 2 verse 4, ang nagsasabing nakilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So ganun pala, yung mga nagsasabi na kilala ko si Kristo, kilala ko yung Ama, pero hindi naman siya tumutupad sa utos. Hindi siya pumasok sa sinagoga, hindi siya sumamba sa araw ng Sabat, hindi siya pumunta sa ikapitong araw. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sila ay mga sinungaling. Tapos ano pa doon? Bukod sa sinungaling, anong sabi pa ng Panginoon? At ang katotohanan ay wala sa Kanya. Wala pala sa kanila ang katotohanan. So sila ay sinungaling. So ngayon, tingnan natin. Ano ang tanda ng Diyos sa Kanyang bayan? Sabi diyan, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at ang magiging tanda sa akin at sa inyo. So, ang Sabat pala ay tanda ng Diyos sa atin. Pag nangiling ka ng Sabat, yan ang magiging tatak niya sa iyo. Di ba mayroong sinasabi na mayroong 666? Narinig niyo ba yon? So, ang Diyos, ang tatak niya ay Sabat, ikapitong araw. Yung sabi niya. Ang sabi niyan, at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So pag nangilin pala tayo ng Sabat, sino ang kinikilala natin? Ang Panginoong Diyos. Ngayon, kung ibang araw ka pumunta, sino ang kinikilala mong Diyos? Sino yung Diyos yun? Ibang Diyos. So ibig sabihin, ibang Diyos ang kinikilala mo kasi ang sabi ng Panginoon, makipagtagpo kayo sa akin sa aking birthday. Anong araw ang birthday niya? Kapitong araw. Ngayon, kung pupunta ka ng Lunes, sino yung tatagpuin mo doon? Ibang Diyos yung kinakausap mo, ibang Diyos yung sasambahin mo. So halimbawa, mayroong pagsamba kami dito, may pagsamba kami dito, ikapitong araw, Sabado. Tapos pupunta ka ng Lunes, sabihin mo, Ate Eden, sasamba ako. Mayroon kang madatnan dito? Wala. Kasi ibang araw yun eh. So ang sabi ng Diyos, ikapitong araw, sasambahin siya. Pag ibang araw ka sasamba, ibang Diyos ang iyong sinasamba. At yung Sabat, ang sabi ng Panginoon, yan ay tanda niya sa atin. Yan. Mayroon bang utos na binago na ang araw ng pagsamba? Tingnan natin, sabi sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong isipin na ako'y naparito pang sirain ang kautusan o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So ibig sabihin, wala palang utos na binago niya na ang kautusan.
Walang utos na ito na ang araw nyo ng pagsamba. Wala siyang sinabi. Kasi ang sabi niya, hanggang mawala ang langit at ang lupa, ang kautusan ay manatili. Meron pa bang langit? Opo. Ang lupa. Opo. So, ibig sabihin, dahil may langit pa at lupa, ang utos niya ay hindi nagbago. Ganun pa rin ang instruction niya. Ikapitong araw, dapat sambahin siya natin. At sabi dito, sa verse 19 naman, kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito ay, at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Biruin mo, pag ikaw pala, sasabihin mo na, hindi, binago na ng Diyos yung pagsamba, gawin na nating linggo, gawin na nating Biyernes, gawin na nating Lunes. Anong sabi ng Diyos? Gagawin kang kaliit-liitang sa langit. E paano kung maliit ka dun sa langit tapos apak-apakan ka lang? So wala ring silbi. Pero yung sabi ng Diyos, datapwat ang sino mang gumanap, yung sumunod, at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So kilalanin pala sila. Maliban sa magiging dakila sila, bibigyan pa sila ng reward ng Diyos. Kasi bakit? Sinunod nila yung utos ng Diyos. Kaya kung tayo ay susuway at ituro natin yung mali, so ano mangyari sa atin? Paparusahan tayo ng Diyos. Ngayon, sabi niyan, ngunit sabi diyan, ngunit ang mga eskriba at parisiyo nilabag ng Panginoon ang Sabat. So may mga magsabi, ay hindi, wala na yung Sabat kasi nilabag nga yan ng Panginoong Kristo eh. So sabi diyan, sapagkat sinasabi sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So yung mga tao pala nagsasabi na hindi, nilabag nga yan eh, kaya wala ng Sabat. Kapariho din pala sila ng eskriba at mga parisiyo na hindi sila makakapasok sa langit, sa kaharian ng langit. So yun ang nakakalungkot. Kasi hindi sila pwedeng papasukin. Bakit? Kasi may kasalanan. Minamali nila yung salita ng Diyos. Sabi nila, hindi naman yan, na ano naman yan eh, sinira yan ng batas na yan eh, wala nang kabuluhan yan. Kaya pag ganun ang magiging rason natin, hindi rin pala tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, katulad ng eskriba at mga parisiyo. Oh. So sa panahon ng kamatayan ng Panginoon, may kautusan pa po ba na patungkol sa pangngili ng Sabat? Nung namatay na ang Panginoon Kristo, may utos pa ba na sinabi na mangilin kayo ng Sabat? Mayroon pa din. Sabi diyan sa Lucas 23 verse 56, at sila'y nagsiuwi at naghanda ng mga pabango at ng ugwento at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. So, pagkatapos pala ng namatay na ang Panginoon, hindi binago ang utos, kundi yung kanyang mga alagad, nagpahinga pa rin. Kasi may instruction pa rin. Ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. So ngayon, kung kinikilala natin si Jesus Christ na anak ng Diyos, anong gagawin natin? Susunod ba tayo sa Kanya o mag-iba tayo ng araw? Susunod. Dapat susunod tayo kung kinikilala natin ang ating Panginoon Kristo. Ito. Mas lalo ngang pinagtibay ng kanyang kamatayan yung utos. Na ibig sabihin, yung utos niya ay mananatili. Kasi, yun ang inutos niya nung buhay pa siya. At sabi pa dito sa Malakias chapter 3 verse 6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya kayo ay mga anak ni lalaki ni Jacob ay hindi nangaubos. So, ang Diyos pala ay hindi nagbabago. Kung anong utos niya dati, hanggang ngayon sa ating panahon, ganun pa rin. Kaya kung ang mga tao ay susunod sa utos ng Diyos, so hindi ibang araw ang kanilang pagsamba. Ano dapat na araw ang pagsamba nila? Ikapitong araw. At ang ikapitong araw ay anong araw yun? Sabado. At tinatawag siya na Sabat. Ngayon, sabi niyan, kasama po diyan sa sinabi, ang Diyos po ba ay nagbabago? Sabi niya, ang tipan ko'y hindi sisirain. So sabi ng Panginoon, yung aking batas
Yung aking utos. Anong sabi niya? Hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. So dahil may utos ang Diyos na ikapitong araw sasamba tayo, dapat nandun tayo sa pagsamba at paglingkod sa Kanya. So hindi niya yan binago. At sinong bumago niyan? Kasi sabi niya nga, hindi niya babaguhin. Oh. So sinong nagbago sa Kanya? Tao. So ang tao. Kasi ang tao ngayon, ibang araw na ang sinasamba. Ibang araw na ang kanilang pagsamba. So ang Diyos, ang sabi niya, ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. So ang Diyos pala natin hindi nagbabago. Ang nagbago lang ay tao. So ang tao ang naglipat ng ibang araw para sa pagsamba. Yan. So sino ang makakapasok sa banal na syudad? Diyos. Yung makakapasok sa syudad. Sa Diyos yung banal na syudad eh. Sino ang makakapasok doon? Yung sumamba. Sabi niyan, blessed are they that do His commandments. Yung mga sumunod sa utos. Sabi niya, that they may have the right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. So maliban pa doon, pag makapasok tayo sa langit, mayroon pa doong prutas na isa lang ang puno niya, pero nagbubunga siya ng marami, ng 12 prutas. Pero pagdating sa langit, mayroong puno na nagbubunga siya ng 12 prutas. So ang sarap nun kasi pipili ka lang. So yun ang kagandahan nun. Kaya sikapin natin magsunod sa utos niya at sambahin siya. Ito. Kasama ba sa kautosan ang pangili ng Sabat? O, kasama siya kasi kasama siya sa 10 utos. At sabi niya, sapagkat ang sino mang gumanap ng buong kautosan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. O, yan, ang nagsabi na kilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling, ang katotohanan ay wala sa kanya. So ang utos sa 10 utos ng Diyos, kasama ang Sabat na kailangan po nating sundin. Hindi po pwede na sundin natin yung siyam, kundi kailangan sundin po natin yung 10 utos. So ano po ba ang nakasulat sa 10 utos? Ano yung una? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng meron pa, huwag kang gagawa ng mga imahe. Huwag kang gagawa ng mga imahe na katulad ang mukha sa makikita sa langit, sa lupa, sa dagat. Pangatlo, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya pag nagkwentuhan kayo, huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Diyos kasi hindi naman kayo nagbabasa ng Bible eh. Pero kung nagbabasa kayo ng Bible at yung pinag-usapan nyo ay tungkol sa Bible, okay lang banggitin yung pangalan. Pero kung hindi naman kayo, nagkwentuhan lang kayo tapos binabanggit-banggit yung ano. So, huwag niyong banggitin kasi magkakasala kayo nun. Tapos yung ikaapat ay, sabi niya, ipangili ninyo ang araw ng Sabat. Yun yung utos niya pang-4. Tapos pang-5, anong sabi niya? Igalang ninyo ang inyong ama at ina upang humaba ang inyong buhay. Kaya yung mga batang suwail, maiksi lang ang buhay. Tapos, imbis na dapat yung anak maglilibing sa nanay kasi matanda na ang nanay, yung nanay na yung naglibing sa anak kasi ang anak niya suwail, namatay agad. Kaya wag kayong magiging suwail sa magulang. So ano yung kasunod? Pagkatapos ng pang-5, pang-6, wag kang papatay. Wag papatay ng tao ng tapos ano pa? Wag mag sinungaling. Wag mangangalunya, wag magnanakaw. Wag mag-imbot. Oh, sa lahat ng uri ng wag mag-imbot, wag. So yun yung sinabi ng Panginoon na utos na dapat nating sundin. So sabi niya, mga minamahal, wala akong isasulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng pasimula, ang dating utos ay ang salita ng inyong narinig. So ang utos ng Diyos ay hindi nagbabago, yan po, the law of God. Ilan ang utos niya? 10. 10.
Pang-ilang utos ang Sabat? Pang-apat na utos ang Sabat. Di ba sabi ko nga kanina, ipangilin, alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ipangilin. O, sabi diyan, may natitira pa ngang isang pamanghihang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So, ibig sabihin, sa ating panahon, nandyan pa rin yung Sabat. Kailangan lang nating sundin. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang magawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga ginawa. So, anong ginawa ng Diyos pagkatapos niyang gawin ng langit, ang lupa, ang dagat sa loob ng 6 na araw? Nagpahinga siya. So, ibig sabihin, pag tayo magpahinga, anong gagawin natin? Huwag din magtrabaho. Pwede ba yung nagpahinga ka tapos magtrabaho? Di po. Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nagpahinga, anong gagawin mo? Sasamba ka sa Kanya. Ayon sa sinabi niyang kapahingahan o araw ng pagsamba. So, sabi niya dyan, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig niyo ang kanyang mga tinig, huwag niyo pagmatigasin ang iyong mga puso na gaya ng sa pagmungkahi. So, yan ang sabi niya sa atin. Kaya kung katulad ngayon, narinig natin, anong sabi niya sa araw ng Sabat? Anong araw, anong araw tayo sasamba sa Diyos? Pang ikapitong araw. So, anong araw yun? Sabado. Oh. Kasama yan, sa huling panahon, ganun din ang gagawin sa atin. Di ba si Abel at saka si Cain, pinatay niya si Abel. Bakit? Kasi Hindi siya sumamba sa Diyos. hindi tinanggap yung kanyang alay. Nagalit siya kay Abel. Kaya ngayon, pag dumating yung time na halimbawa sasabihin sa inyo, hindi, sasamba kayo araw ng Lunes, samba kayo ng araw ng Linggo. Anong gagawin nyo? Wala po. Yung sambahan nila ibang Diyos. So, ibig sabihin, makita natin na ibang Diyos pala ang sinasamba nila. Kasi ang sinabi ng Diyos, pupunta kayo sa aking banal na kaarawan sa araw ng ikapitong araw at yun ay pumatak ng araw ng Sabado. Bakit siya tinawag na banal na kaarawan? Anong mayroon? Anong mayroon sa banal na kaarawan ng Diyos? May pag birthday, anong mayroon? Kainan. Tama naman. Pag birthday, mayroong kainan. So sa Diyos, ano ang ipapakain niya sa atin? Salita niya. Tama, kasi kaya nga pinapapunta ka niya sa banal niyang kaarawan kasi maghahain siya ng pagkain espiritual. Paano kung banal na kaarawan niya ay ikapitong araw, pumatak ng Sabado, tapos ibang araw ka pumunta, sinong pupuntahan mo doon? Ibang Diyos. Hindi kaarawan ng Diyos yung pinuntahan mo. At iba rin ang naghahain sa'yo nun. Kasi ang Diyos, yung kapakain na sa atin, yung spiritual na pagkain. So, sana may naintindihan tayo. Ano nga uli? Pang ilang utos siya sa 10? Pang-apat. Pang-apat siya. Ano ang tawag ng Diyos sa Sabat? Kanyang banal na kaarawan. Tapos ano pang tawag niya doon sa araw ng Sabat? Kanyang tanda sa atin. Tanda niya sa atin at sa Diyos na siya ang kinikilala nating Diyos. So pag ibang araw ang iyong pagsamba, so ibang Diyos ang kinikilala mo. So diyan tayo pansamantalang magtatapos. At Dadating na po ng Diyos. Okay, mauna.